Ang tatalakayin po natin ngayon tungkol sa dugo ni Kristo, or masasabi nating ang makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung kahalagahan nito? At bakit ito naging makapangyarihan? Ano ba ang ginawa nito sa atin? At ano yung dapat nating maging tugon naman? Mahalaga po ito itong dugo ni Kristo kasi may kaugnayan ito sa ating kaligtasan. May kaugnayan ito sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos para sa mga tao. May mga tao po hindi naniniwala sa kaligtasan ng kaluluwa. Parang wala lang sa kanila or baliwala lang sa kanila ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ganon pa man, anuman ang opinyon o anuman ang paniniwala nating mga tao tungkol sa kaligtasan, sa dulo po, ang mahalaga at mananatiling mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. At ang salita ng Diyos, matatagpuan natin sa Biblia. Yun po ang mahalaga. Maniwala man ang tao o hindi, mananatiling totoo ang kaligtasan. At dahil totoo ang kaligtasan, ganon din po katotoo ang kapahamakan ng kaluluwa. At dahil sa katotohanan iyan, maraming mga relihiyon at mga paniniwala ang nagtuturo ng iba't ibang paraan para makamtan ang kaligtasan o salvation. Pero ayon sa Biblia, tanging kay Kristo, tanging sa dugo ni Kristo, itinuring tayong ganap. At tanging sa dugo ni Kristo, iniligtas tayo sa puot ng Diyos. Sa atin pong gawain ngayon, pag-aralan po natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pag-aralan natin kung paano tayo iniligtas ng dugo ni Jesus. Paano ba tayo nakaiwas sa hatol at galit ng Diyos? And ano nga ba yung dapat nating maging tugon sa dakilang sakripisyo ni Jesus para sa atin, alang-alang sa atin. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, New King James Version po ang ating gagamitin. Maraming mga tao naghahangad talaga at gusto naman talaga ang kaligtasan o salvation. Pero paano nga ba matatanggap ng tao ang tunay na kaligtasan? Paano ba tayo tunay na maliligtas? Pag-anib ba sa isang simbahan? Paggawa ba ng mabuti? O pagiging mabuting tao ay sapat na para maligtas ang ating mga kaluluwa? Hindi sa gawa natin. At hindi rin sa gawa at pananalangin ng iba. Lalo na kapag namatay na tayo, ipagpipray tayo ng iba sa paniniwalang maliligtas ang ating mga kaluluwa. Hindi po ganon. Hindi sa gawa natin, hindi sa gawa ng iba, hindi rin po sa pag-anib sa isang simbahan ang sagot para magtamo tayo ng kaligtasan. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, sa pagtitiwala sa kanyang ginawa para sa atin, dahil sa dugo ni Kristo na nabuhos para sa ating mga kasalanan. Doon tayo magtatamo ng kaligtasan. Buhay na pananampalataya kay Jesus. Basahin po natin at pagnilayan po natin ang pangunahing talata nating pag-aaralan. Buksan natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa mensaheng ihatid sa atin ng banal na kasulatan at maging handa po tayo sa pagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos ayon sa kanyang salita. Ang pangunahing talata po ay sa Romans chapter 5 verse 9. Ganito po ang sinasabi: lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang talatang ito nagtuturo sa atin ng
dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At mula sa verse na ito, pag-aralan natin yung kahalagahan ng kanyang dugo, yung kahalagahan ng dugo ni Jesus sa ating katuwiran o yung pagiging matuwid natin sa paningin ng Diyos at yung tungkol sa ating kaligtasan. Sinasabi sa atin dito, isang mahalagang katotohanan sa ating pananampalataya, yung mensahe sa atin ng talatang ito. Ang katuwiran, ang kaligtasan ng tao, hindi nakasalalay sa ating sariling gawa. Ang kaligtasan ng tao nakasalalay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan po yung mensahe o mahalagang katotohanan na sinasabi sa atin dito. Magbabahagi po ako sa inyo ng ilang mga katuruan patungkol sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo at nawa makita natin kung gaano ba talaga ito kahalaga at gaano ito makapangyarihan itong dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang una po, ang dugo ni Kristo itinuturing tayong ganap. Sinasabi nga po sa ating pangunahing talata, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang bahagi po ng talatang ito nagpapahiwatig ng isang katiyakan. Katiyakan na dahil sumasampalataya ka po kay Jesus, itinuturing ka na ganap. Ang pagiging ganap, ibig sabihin, matuwid ka sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos. And muli po, ang pagiging ganap, hindi dahil sa ating sariling kakayahan. Hindi dahil sa ating estado ng buhay, lahi, o kaya nagawang kabutihan. Kundi ang pagiging ganap, pagkilos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang salita po dito na itinuturing tayong ganap o having now been justified. Nangangahulugan po ito na ang isang makasalanan, ang isang marumi, idinideklarang matuwid at idinideklarang malinis sa paningin ng Diyos. Yan po yung justified. Kung ngayon po, itinuturing tayong ganap, ibig sabihin yan, meron tayong pinanggalingan. Meron tayong pinagmulan bago maging ganap o bago tayo ma-justified. Ano po ba yung ating likas na kalagayan bago tayo maituring na ganap? Ayon sa Romans chapter 3, ito po yung ating kalagayan. Basahin po natin itong Romans chapter 3 verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito po yung ating likas na kalagayan bago yung ating kaligtasan. And kailangan nating makita itong dati nating kalagayan. Kailangan nating maunawaan ito na ganito pala tayo dati. Nang sa gayon po, mas mapahalagahan natin yung ginawang pagliligtas sa atin. Habang nakikita natin na tayo pala ay ganito dati, mas mapapahalagahan natin yung pagpapadama ng Diyos ng pag-ibig niya para sa atin. Ganito tayo, ito yung kalagayan nating lahat. Tayo ay nagkasala. All have sinned. Kapag sinabing all or tayong lahat, nangangahulugan niya na walang sinuman sa atin ang hindi nagkasala. Maaari po tayong magkasala sa isip pa lamang, sa pananalita, at sa gawa. So, lahat tayo ay makasalanan. Ang kasalanan po, hindi lamang ito tungkol sa malalaking pagkakamali, no? Halimbawa yung pagpatay, yes, kasalanan yon. Pagnanakaw, pangangalunya, kasalanan yan. Pero hindi lamang po yung mga malalaking bagay na yan o malalaking pagkakamali na yan. Kahit po yung pagmamataas, hindi lamang po yung mga hayag, no? Pati yung mga na itatago natin. Pagsisinungaling, inggit,
at iba pa. Yan po ay kasalanan sa harap ng Diyos. At paalala po, ang kasalanan, hindi lamang paggawa ng masasamang bagay. Pagka minsan, madali nating isipin na ang kasalanan, paggawa ng masamang bagay, mga pagkakamali, yun ang kasalanan. Yes, kasalanan yun. Pero, kasalanan din po pala, ayon sa Biblia, ang hindi paggawa ng alam nating mabubuting bagay. Kapag alam natin na mabuting bagay yon, tapos hindi natin ginawa, ayon sa sulat ni Santiago sa chapter 4, kasalanan yon. So, ang kasalanan, anumang kasalanan, may hatol. Ano yung hatol? Galit at kaparusahan ng Diyos. Kaya hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Kung pagbabasehan natin ay mabubuting gawa natin o kaya relihiyon lamang, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Lalong hindi natin kayang iligtas ang ibang tao sa pamamagitan ng ating gawa o pag-anib sa isang relihiyon. Sinasabi nga din po dito, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung kaluwalhatian ng Diyos, yan po yung glory of God. Yan po yung perpekto at pamantayan ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. So tayo po, tayong lahat, dahil sa ating kasalanan, hindi natin kaya na maging kasing banal ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kahit anong gawin nating mga tao, hindi natin makakayang abutin itong kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang pagbabasehan natin ay sariling kakayahan at gawa natin. Kahit anong kabutihan natin, kahit anong gawang mabuti ang ginawa natin, hindi sapat para mapantayan o maabot natin ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Mahalaga po ang pagiging mabuti. Mahalaga po ang paggawa ng mabubuting bagay. Pero kung ihahambing po yung mabubuting gawa natin sa pamantayan na ito ng Diyos, hindi tayo aabot. Kahit mabuting, tayo na yung pinakamabuting tao at tayo na yung pinakamaraming nagawang kabutihan sa mundo, hindi tayo aabot at marumi pa din tayo sa harapan ng Diyos. Basahin po natin itong sulat ni Propeta Isaias. Ganito po ang sinasabi. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. All our righteousness are like filthy rags. Kahit yung ating pinakamabubuting gawa, tulad lamang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya wala talaga tayong kakayahan at wala sino man sa atin ang talagang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kahit na yung pinakamabubuting gawa natin are like filthy rags. Parang or katulad ng maruruming basahan pa din sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin nito, wala ni isa sa man sa atin ang talagang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang maliligtas sa atin kung gawa natin ang pagbabasehan. Sa katuroang ito, ipinapakita sa atin na lahat tayo makasalanan. At lahat tayo, wala tayong kakayahang iligtas yung ating sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang. Ngayon, ano yung solusyon ng Diyos na ginawa para sa atin? Bagaman lahat tayo ay makasalanan, hopeless, kasi hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ibang tao. Ang Amang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig sa mga tao, nagbigay ng solusyon para sa ating problema sa kasalanan. Ang dugo ni Kristo ang kabayaran sa ating kasalanan. Kaya nasabi natin na mahalaga at makapangyarihan
itong dugo ni Kristo, itong dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, basahin po natin itong Ephesians chapter 1 verse 7. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ang sa Kanya'y or in Him na nakasulat dito, ang tinutukoy ay si Jesus. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, tinubos tayo. Itinuring tayong ganap sa harapan ng Diyos. Ang dugo ni Kristo, yun ang bumura o naglinis sa ating mga kasalanan para tayo ay mapatawad. Kahit tayo po ay makasalanan at hindi natin kayang abutin yung kaluwalhatian ng Diyos, maari pala na mapatawad tayo at maituring tayong ganap sa harapan ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Basahin natin itong sulat naman ni Apostle Paul sa Romans chapter 3. Dito sa verse 24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng Kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Being justified. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos at tayo po ay maliligtas mula sa hatol ng kasalanan. Isang paalala sa atin na bagamat lahat tayo ay nagkasala at hindi na natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng or sa ating sariling kakayahan lamang, ipinapakita naman na sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, may pag-asa tayong mapatawad. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, may pag-asa tayong malinis at maibalik sa tamang relasyon sa Amang Diyos. So, nahugasan tayo ng dugo ni Kristo at itinuring tayo na ganap. Kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi natin kayang punuan yung ating kakulangan sa harapan ng Diyos. Hindi natin maabot yung glory of God. Kulang tayo lagi. Kung walang Kristo sa ating buhay, hindi natin kayang mapunan yung ating kakulangan sa harapan ng Diyos. Pero kung may Kristo sa ating puso at buhay, itinuturing tayong ganap, being justified. Itinuturing tayong ganap sa paningin ng Diyos. At pakatandaan nga po natin na ang pagiging ganap ay hindi bunga ng ating pagsisikap. Hindi bunga ng ating mabubuting gawa, kundi ito po ay isang libreng kaloob, libreng handog ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Sa ating pangunahing talatang pinag-aaralan, ano po ba yung dahilan ng ating pagiging ganap? Katulad sa mga mananampalataya dito sa Roma, itinuturing na ganap, tayo din po being justified. Mula sa main verse natin, ano po ba yung dahilan ng ating pagiging ganap? Balikan po natin yung Romans chapter 5 verse 9. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, by His blood. Ang ating pong Diyos, siya ay banal. Makatarungan ang ating Diyos. At kinamumuhian o galit ang Diyos sa kasalanan. May kaparusahan. Kaya galit ang Diyos, meron siyang makatarungang paghatol sa kasalanan. Pero dahil sa dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, dahil sa dugo ni Kristo, naligtas tayo sa galit ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ang dahilan kung bakit tayo ganap sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ang nabuhos para sa kasalanan. Basahin natin itong Hebreo chapter 9. Verse 22. Hebreo chapter 9, verse 22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At
kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo po ay itinuring na ganap. Tayo po ay justified. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Jesus, at si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Ito yung dahilan kung bakit tayo pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Dahil sa dugo ni Jesus. Hindi na tayo hahatulan, kundi magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. At hindi lamang po tayo itinuring ng Diyos na ganap, kundi naligtas pa tayo mula sa galit ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ito po yung ikalawang punto sa ating aralin. Ang dugo ni Kristo ang nagliligtas sa atin sa galit ng Diyos. So, hindi lang tayo itinuring na ganap, no, kundi ito pa. Mula nga po sa Romans chapter 5, verse 9, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo, iniligtas tayo sa galit, iniligtas tayo sa puot ng Diyos. Madalas po, ang karaniwan po na naririnig nating katuruan o karaniwang mga payo sa atin, iniligtas tayo ni Kristo mula kay Satanas. Iniligtas tayo sa kasalanan, iniligtas tayo sa maruming klase ng pamumuhay. Lahat po yan totoo, lahat po yan tama. Pero wag nating kakalimutan ang katotohanan din na nakasaad dito, na tayo ay iniligtas ni Kristo mula sa galit ng Diyos. Minsan nakakalimutan ng mga mananampalataya itong galit ng Diyos. Lagi na lang iniisip na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpatawad. Bagamat totoo po, yung mga katangian na yan ng ating Diyos, huwag din natin kakalimutan ito. Merong galit, merong wrath, merong puot ang Diyos sa kasalanan. Ang Diyos po natin ay banal, kaya po galit o napupuot ang Diyos sa kasalanan. Ngayon, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ni-rescue tayo. Iniligtas tayo dito sa galit ng Diyos. Ano ba itong galit ng Diyos kung saan iniligtas tayo ng dugo ni Jesus? Ganito po, may darating na paghuhukom sa mga makasalanan. Basahin natin yung talatang nagpapahayag ng galit ng Diyos laban sa kasalanan, Romans chapter 1, dito sa verse 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. So, meron talagang wrath of God. Merong puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos, hindi ito basta emotional na galit lang, kundi isang makatarungan at banal na hatol laban sa kasalanan. Pinapakita dito, ang Diyos hindi nagpapabaya sa kasamaan. Ang Diyos po ay kikilos para parusahan ang makasalanan. Nahahayag ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos. Ngayon, kanino galit? At sino yung paparusahan ng Diyos? Sabi dito, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, against all ungodliness and unrighteousness of men. Yung kalikuan, tumutukoy sa kawalan ng katuwiran at pagsuway sa Diyos. Yung kasamaan naman, tumutukoy sa masasamang gawa na ginagawa ng tao na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Again, ang Diyos, banal at matuwid. Tayong mga tao, likas na makasalanan. Dahil sa kalagayan natin na yan, naharap ang tao sa hatol ng Diyos. And ang hatol ng Diyos, hindi lang ito para sa iilang tao lang, kundi ang lahat ng gumagawa ng kasamaan, saklaw ng hatol at puot ng Diyos. Lahat ng nasa kasamaan at kalikuan, saklaw ng hatol at puot ng Diyos. Ang buod po nito, ang Diyos nga ay banal at makatarungan at hindi niya hahayaan na yung kasalanan wala lang. Hindi hahayaan ng Diyos na walang kaparusahan ang kasalanan.
Pero po sa pamamagitan nga ni Kristo, tayo ay iniligtas mula sa galit ng Diyos. Meron tayong pag-asa kay Kristo. Yun yung dapat makita natin. Tayong mga hopeless na ay merong pag-asa kay Kristo. Ang sino mang lalapit sa pagsisisi, sino mang sasampalataya kay Jesus, maliligtas sa galit ng Diyos. Maliligtas sa puot ng Diyos at magkakaroon ng bagong buhay. Ganyan ka makapangyarihan ang dugo ni Jesus. Tingnan po ninyo kung gaano kalawak ang halaga ng dugo ni Jesus. Basahin po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Colosas chapter 1 verse 20. Pagbulay-bulayan natin ang talatang ito. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Hindi ko po maipapaliwanag sa inyo ang sustansya at ganda ng lahat ng mensaheng nakapaloob sa verse na ito. Limited po yung time natin at kinukuha natin yung pangunahing kaisipan mula sa ating aaralin ngayon. So, malawak, malalim, maraming sustansya at ganda yung mensaheng nakapaloob sa talatang ito. Pero yung titingnan po natin dito, kung gaano ka makapangyarihan ang dugo ni Kristo, gaano ka makapangyarihan ang dugo na nabuhos sa krus. Ang layunin po, pagkasunduin o to reconcile all things back to God. Ang kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao nagiging posible lamang dahil sa dugo ni Kristo na nabuhos sa krus. Nagkakaroon ng pagkakasundo, kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinawi ni Jesus ang galit ng Diyos laban sa makasalanan at nagbigay ng daan tungo sa tunay na kapayapaan, pagkakasundo. Ang dugo ni Kristo ang naging paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan at pagkakasundo sa Diyos. At ang kapayapaan dito, hindi lang pisikal at panlabas, kundi spiritual na kapayapaan. Isang bago at mabuting relasyon sa Diyos. Noon pong mamatay si Jesus sa krus, pinagkasundo ng Diyos ang lahat. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan at yung ipinambayad ng Diyos, ang sariling dugo ng kanyang anak na si Jesus. Kaya ang sabi pa po sa sulat ni Apostol Pedro dito sa unang Pedro chapter 1, verse 18 hanggang 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Pinapakita sa atin dito kung gaano kalawak at gaano kahalaga ang dugo ni Kristo. Pagpapaalala din sa atin ito kung gaano kalawak yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa kabila ng marumi at walang kabuluhang paraan ng ating pamumuhay, tinubos tayo ng mahalagang dugo ni Kristo. Kung gaano po kahalaga itong dugo ni Kristo, yan po yung value mo. Pinapakita nito na kung ikaw ay na kay Kristo, ang bagong buhay mo ngayon ay may halaga o mahalaga. Para tayong nagsangla ng isang gamit. Kung magkano yung halaga ng isinangla natin na yon, ganun ding halaga natin siya tutubusin. Dito po, tingnan po ninyo, ang ipinantubos sa iyo, precious blood of Christ. Meaning po, ang value mo o yung halaga mo ngayon, precious din. Kaya, tratuhin natin yung ating katawan at yung ating buhay na mahalaga. At gamitin natin ang ating katawan at buhay sa mga mahahalagang bagay. Gamitin natin yung ating sarili para sa Diyos. Ang Diyos na nag-alay ng kanyang anak
para tayo ay matubos. Gamitin natin yung ating buhay at sarili para sa Diyos na nagsakripisyo para sa atin. And walang ibang daan patungo sa Diyos Ama kundi si Kristo lamang. Ang dugo ni Kristo ang naging daan para hindi tayo mapasailalim sa parusa at galit. Kundi sa halip po na parusa at galit ay biyaya ng Diyos ang ating maranasan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, hindi lang tayo inaring ganap. Hindi lang tayo na ibalik sa tamang relasyon sa Diyos, kundi naligtas pa tayo sa galit ng Diyos. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon dahil tinubos tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Sa katuruan po na ating tinalakay tungkol sa ang dugo ni Kristo, itinuturing tayong ganap at ang dugo ni Kristo ang nagliligtas sa atin sa galit ng Diyos. Pagnilayan po natin, meditate, pag-isipan natin ng malalim at mabuti kung ano yung ating magiging tugon sa ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang huling bahagi ng ating aralin, ang ating tugon sa pagliligtas ng Diyos. Ito yung pagnilayan natin. Ano ba yung ating magiging tugon sa ginawang ito sa atin na pagliligtas ng Diyos? Una po, pananampalataya kay Kristo. Sa Ephesians chapter 2, sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Isa ito sa mga talata sa Biblia na nagsasaad ng malinaw na paliwanag tungkol sa kaligtasan. Na ang kaligtasan hindi sa ating mga gawa, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Kung hindi isinugo ng Diyos si Jesus, tayo ay mananatili sa kasalanan at mananatili sa kapahamakan. Hindi natin matutubos yung ating sarili sa pamamagitan ng ating gawa at mabubuting gawa. Kailangan nating sumampalataya kay Jesus at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Mensahe ng pag-asa para sa atin. Hindi natin kailangan pagtrabahuhan yung ating kaligtasan. Dahil ito nga po ay biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Ang kailangan lamang manampalataya. Tanggapin si Jesus. So, manampalataya kay Jesus. Ang kasunod po, pagsisisi at pagsunod. Sa Marcos chapter 1 verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang tunay na pananampalataya may kasamang pagsisisi. May kasamang pagtalikod sa kasalanan. Dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos bilang tugon sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas sa atin. Ang plano ng Diyos para sa kaligtasan natupad kay Kristo. Kaya po, dapat tayong magsisi. Ibig sabihin, talikuran natin yung ating kasalanan at sa halip po, lumapit tayo sa Diyos at dapat tayong manampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, yun yung mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang pananampalataya kay Jesus, nangangahulugan po na pagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at sinusunod ang kanyang kalooban at katuruan bilang siya ang Panginoon ng ating buhay. At sa usapang Ebanghelyo o Gospel, ito po ang kasunod nating tugon sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Ipahayag ang mabuting balita sa iba. Ito po ang isang ating tugon sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Ang Ebanghelyo, mensahe ng pag-ibig ng Diyos at balita tungkol sa kaligtasang hatid ni Jesus. Yan po yung mabuting balita. May iniwanang tagubilin sa atin ng Panginoong Hesukristo. Isang misyon at tungkulin
bilang mga mananampalataya. Ang ipahayag sa iba ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang ipahayag ang gospel, ang ebanghelyo. At mula po sa aralin natin ngayon, talk to someone today patungkol sa dugo ni Kristo. Tungkol sa pinag-aralan nating dugo ni Kristo, ibalita mo ito, ikwento mo ito sa iba. Ibalita natin sa kanila yung tungkol sa pag-ibig, yung tungkol sa pagliligtas ng Diyos, at yung layunin at kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Na bilang tugon natin sa pag-ibig sa atin ng Diyos at sa pagliligtas sa atin ng Diyos, kumausap tayo ng ibang mga tao at akayin natin sila sa pag-aaral at pagtanggap ng salita ng Diyos. Ibahagi natin sa kanila yung kahalagahan at kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Yung dugo ng ating Panginoong Jesus, yun po yung nagbubuklod sa atin. Sino man tayo, ano man yung kalagayan natin ngayon, nasaan man tayo, ang dugo ni Kristo ang nagbubuklod sa atin. Magkakapamilya tayo. Bahagi tayo ng katawan. At lahat tayo tinubos ng dugo ni Kristo. Ikwento natin yan sa iba. Ibalita natin yan sa kanila. Ipahayag natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo. Ang dugo ni Kristo, yan po yung dahilan kung bakit tayo itinuring na ganap sa harapan ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin mula sa galit at sa darating na paghatol ng Diyos. Dahil dito tayo po ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So tanggapin natin ang kanyang kaligtasan at mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Panawagan ito para sa mga kung meron tayong mga bagong taga-subaybay ngayon o bagong nakapakinig tungkol sa mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, isang panawagan po ito. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon po yung tamang oras para lumapit ka sa Kanya sa pananampalataya. Magbalik loob sa Diyos, maniwala kay Kristo at tanggapin yung buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Huwag nating sayangin yung sakripisyo ng Diyos para sa atin, para sa mga tao. Tanggapin natin si Kristo sa ating puso at lumakad tayo ayon sa Kanyang salita. Lumakad tayo sa liwanag ni Jesus. At kung ikaw naman po ay sumasampalataya at tinanggap na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ipamuhay po natin ito. At ipamalita natin sa iba ang mahalagang dugo ni Kristo na ipinantubos sa atin. Huwag din po nating sayangin yung pagkakataong meron tayo. Ipahayag natin sa iba ang mabuting balita. Naway patuloy tayong mamuhay sa biyaya ng Diyos at ipahayag ang Kanyang pagliligtas sa maraming tao, sa lahat ng tao. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama hanggang makatapos tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.